Kung nagkataong wala sa bahay ang manang pilar nila, malamang na ituloy-tuloy ni Weng ang pag-iyak. Kailangan niyang ilabas ang matagal nang ipinagsisikip ng loob. Walang ibang nakaaalam niyon kundi si Isay. Kahit may 2 o 3 maituturing si Weng na very good friends, mga kababata niya, iba pa rin ang tiwala niya sa pinsan. Como kadugo, nakatitiyak siyang ililihim din nito ang ipinagtapat niya. Pero frustrated ang Isay. Mula nang magsumbong siya rito tungkol sa ginagawang panghaharas sa kanya ng boss, kung ano-ano na ang ideyang isinuhestyon nito para gumanti. Napawang tinutulan ni Weng. Ayaw niyang magdala ng malaking trouble sa kanilang angkan. Nang maramdaman nilang patungo sa komedor ang tiyahin, iniba ni Isay ang paksa. "Kumusta pala yung application mo, Weng?" tanong nito. "As caregiver?" Umoo si Isay. Nito, "Naihanap ka na ba ng employer ni na Manang Susan sa Israel? O ng Ate Sally mo?" "Hindi pa nga eh," sagot ni Weng. "Nag-text din ako kina Tia Norma sa Greece at sa kinakapatid kong nasa Spain. Wala pa raw linaw ang application ko." Sumilip lang ang manang pilar nila para magpaalam. Nito, "Sasaglit ako sa playa para bumili ng pang-ulam natin mamaya ha." Ganoong oras ang dating ng mga pumalaot na mangingisda. "Kayo nang bahalang magligpit sa pinagkainan nyo, ano?" Nang tansya nila'y nakalabas na ng gate ang tiyahin, malaya na nilang napag-usapan. Ang sabi nga ni Isay ay manyakis na boss ni Weng. Kung hindi nga lang tiyak na magkakapatayan, nito kay Weng, talagang ako mismo ang magsasabi sa mga kamag-anak natin ang tungkol sa hayop na boss mo. "Ayokong mangyari yun, Isay," sabi ni Weng. "Matanda na si tatay at si kuya. Ang dami niyong anak. Tiyak na susugurin nila si Mr. Potasio. Kung hindi man nila ito tadtarin ng itak, ay bala." Nawala namang baril ang ama at kuya ni Weng, ay hindi na nila diniskusyon ni Isay. Alam ng magpinsa na basta may pera, madali nang maghanap ng kontak sa lalawigan nila para sila makabili ng armas sa black market. "Gugustuhin ko bang makulong sina tatay dahil sa akin?" patuloy ni Weng. "At saka may heart condition si nanay. Mas nagwo-worry ako para sa kanya. Baka siya atakihin." Uminom muna si Weng bago itinuloy ang sinasabi. "Naiisip ko rin, Isay, kung sakali, malamang nagumanti ang mga kaanak ni Mr. Protasio. Marami raw sa mga yun, loko at walang hiya rin. Matatapang kung malakas ang kapit nila sa mga politiko rito sa ating probinsya." Sumimangot si Isay. Nito, "Bakit pa minimister mo pang Protasio na yun? Hindi siya deserving sa respeto. Magka-employer lang ako sa abroad, Isay." Ni Weng, "Makakatakas na rin ako sa kanya." Nagbuntong hininga si Isay. Nito, "Biro mo yan ha? May college degree ka na. Nag-aral ka pa kamakailan ng caregiver course para ka makapag-apply sa abroad. At hindi mas malaking income ang motibo mo kundi ang tumakas sa manyakis mong boss dito." "Shh!" sabi ni Weng. "Mahina lang, Isay. Baka marinig ka ng mga nagdaraan." "Ay, sorry," sabi ni Isay.
Napalakas talaga ang boses ng Isay dahil sa igting ng damdamin. Alam mo, Isay, naiisip ko nga, baka may kasalanan din ako at natutokso siyang titigan ng dibdib ko at mag-comment ng mga bastos na bagay tungkol sa body parts ko. Gaga, bulalas ni Isay. Bakit sarili mo pa ngayon ang sisisihin mo dahil pinaghahangaran ka ng boss mo? Sa lahat ng nakita kong naka-uniform sa munisipyo nyo, ikaw nga ang pinaka-demure kumbaga. Hanggang tuhod ang skirt mo at ang blouse mo, nakabutones hanggang leeg. Sabi ni Weng, kanina nga naghahanap ako sa women's magazines ng paraan para lumiit o magmukhang maliit itong boobs ko. Ito ang masyadong pinag-iinitan ni Mr. Potasio. Hinipuan ka ba uli? Taas kilay na tanong ni Isay. Hindi na niya inulit yung ginawa noon, sabi ni Weng, na kunyari, aksidente ang pagsagi ng braso niya sa dibdib ko. Buti na lang, sabi ni Isay. Talagang buti na lang, Isay, ani Weng. Pag nagkataon, baka pagdimlan ako ng tingin at bigla ko siyang masaksak ng kahit anong mahagilap kong matulis na bagay sa office desk ko. Muli, nagbuntong hininga si Isay. Naisip nito ang kanina'y naisip din ni Weng. Nito, bukas sa kasal, malabo mong mapaliit o mapagmukhang maliit yung 38C mo. Hindi malaman ni Weng kung paano magre-react sa sinabi ng pinsan. Kasi itinuturing niya dahil nga sa pambabasto sa kanya ng boss na hindi asset, bagkus ay liability ang malusog na dibdib. Hindi ako masusurpresa kapag natalbugan mo sa ganda at kaseksihan ng mismong bride. Nakangiting dugtong ni Isay. Malay mo, mismong yung bridegroom ang lumuwa ang mga mata pagkakita sa iyo, Weng. Oy, sabi ni Weng, huwag kang ngang magbiro ng ganyan, Isay. Best friend mo yung pakakasalan yun, loka. Okay, sabi ni Isay. Binabawi ko ang biro ko. Pero natitiyak ko, Weng, maraming mga mata bukas ang mapapagkit ang tingin sa dibdib mo. Basta wag lang sanang mapapaligaw sa simbahan o sa reception si Mr. Potasio, sagot ni Weng. Pagkasabi niyon ay kinilabutan si Weng. Para na-imagine lang niya kung paano siyang titigan ng boss sa paraang tila siya nito hinuhubaran at hinihipuan. Oh, takang tanong ni Isay. Saan ang punta mo? Mabilis kasing tumindig si Weng. Nakatakip ang isang palad sa bibig. Gusto kong masok ka, sabi ni Weng. Dear heart. Sa biglang tingin, parang OA ang reaction ko. At siguro, ang makauunawa lang sa pagkasulasok kong iyon ay mga kabaro na tulad ko ay dumanas na ma-torture ng unwanted dirty attention ng isang very dirty old man na nagkataong boss. Ang dirty looks ni Mr. Potasio ang naiisip ko with trepidation nang umagang isuot ko na ang strapless gown bilang maid of honor. Huwag na lang makakarating sa bride, nakatawang sabi kay Weng ng beautician na nag-manicure at nag-pedicure sa magpinsan kahapon at nag-makeup sa kanila ng umagang iyon. Pero tiyak,
Patuloy ng beautician. Matatalbugan mo siya sa ganda mong yan. Hoy! Sabi rito ni Isay na naka-makeup na rin. Sinasabi mo lang yan para purihin namin ang trabaho mo at bigyan ka ng tip. Hindi Sagot ng beautician na kapitbahay lang ni na Isay. Hindi pansin ni Weng ang usapan. Nasa umbok ng half-exposed niyang boobs ang atensyon niya. Nasa harap siya ng salamin ng tukador. Nasa bedroom sila ni Isay noon. Aniya sa dalawa. Hindi ba masyadong masagwa? Feeling ko, nakahubad na ako nito. Sabay pang sumagot ng hindi ang pinsan at ang beautician. Remember, sabi ni Isay kay Weng, magkakapareho ang basic na tabas ng gowns ng bride. Ikaw, kaming mga bridesmaid. Puro strapless. Ang kaibahan lang syempre sa kulay. At saka mas bongga ang sa bride at saka backless. Ang sayo, Weng, hindi backless pero fit na fit sa torso at tila inihulma sa curves mo. Sobrang ang fit reklamo ni Weng. Kaya ewan kung paano ako kakain mamaya. Pag naparami ang kain ko, baka hindi ako makahinga pag sumikip sa tiyan ko. Natawa ang beautician. Nito, di baling wag kumain. Basta sexy, di ba? Noon sumilip ang binatilyong kapatid ni Isay. Sabi nito, dali-dalian niyo raw, sabi ni Manang Pilar. Darating na raw yung sasakyan para ihatid kayo ni na Connie. Hindi na dininig ni Weng ang usapan ng magkapatid. Nasa salamin pa rin ang mga mata niya. Nakapako sa kanyang mukha. Yes, sa loob-loob niya, na-enhance nga ang beauty niya sa simpleng makeup. Pagbaba ng tingin niya sa kanyang cleavage, napakagat labi siya. Talagang attention getter ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Hindi nagsinungaling ang beautician. Natalbogan nga ng maid of honor sa ganda at kaseksihan ng bride. Pero polite naman ang karamihan ng guests. Ilan-ilan lang ang hantarang pumuri kay Weng. Isa sa mga iyon ang katuwang niya sa wedding ceremony, si Jeff. Hindi itinago ng blonde at blue-eyed na Canadian ang paghanga kay Weng. Na-conscious namang masyado ang dalaga. Alam niya na sangkatutak ang mga pares na mata na nakasubaybay sa best man. Paano'y kalat sa mga kababaihan sa lugar na sadyang naghahanap ng special someone, ang foreigner. Pansin na pansin iyon syempre ni Isay na obvious ang interes ng best man sa substitute maid of honor. Kaya nang magkatsansa ito na bulungan si Weng, nito sa kanya, tapunan mo naman ang matagal-tagal na sulyap, oy. Baka maduling na yan sa pagpapa-beautiful eyes sa'yo. Hindi mo tuloy mapuna na gwapong talaga. Ngumiti lang si Weng bilang tugon kay Isay. Pero nang sumunod niyang mahuli na nakatitig si Jeff sa kanya, medyo tinagalan ni Weng, konti lang, ang pagsulyap dito. Natiyak niya na may itsura nga iyon. Pero wala siyang madamang anumang kakaiba sa dibdib niya. Sure, humanga siya sa taas ni Jeff, sa tikas ng tindig, sa gandang magdala ng damit. Parang Tagalog ang suot ni Jeff. At sa very charming nitong pagngiti.
Pero hanggang doon lang. Walang makapa si Wing na espesyal na attraction ng Canadian para sa kanya. Gayunman, sinikap niyang maging gracious at laging ngitian ang best man. Inisip ng dalaga na hindi lang ito bisita ni Connie. Bisita rin ito sa bansa at dapat napakitaan ng ipinagmamalaking warm hospitality ng mga Pinoy. Bago matapos ang reception na ginanap sa clubhouse ng pangmayamang subdivision sa kanilang bayan, binulungan ni Jeff si Wing. Anito, "May I take you home, please?" Tumingin si Wing kay Jeff. Tingin na laki pa'y pagkakimi. Nasurpresa siya sa offer na iyon. Ang tendency niya, tumanggi. Pero kung alam ng dalaga na ilang araw lang ay lilipad na si Jeff pabalik sa bansa nito, bakit pa niya ito hihiyain? "If you wish," sabi niya rito. "Yes, you may take me home. But my house is in the next town, not just nearby." Ngumiti si Jeff. Sabi, at hindi napabulong, "I wish to take you with me to my own home." Napamulagad sa pagkabigla si Wing. "And my home is in Alberta, Canada." Para sa isang Pinay na walang interes na sumilo ng foreigner bilang misis, magigitla kayo sa dahilan na biglang pagbabago ng isip ni Weng. At malamang, papanig kayo sa ipapasyang iyon ng dalaga. Abangan!